Yan, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid, sa mga manonood natin dyan. Kumusta na po kayong lahat? So, alam ko po na nasa mabuting kalagayan po kayo dahil kasama natin ang ating Panginoon. So, sa umaga pong ito, pag-usapan natin ang ating pananampalataya na katulad din po ba tayo nasabihan na tayo ay kay liit ng ating pananampalataya. So, ang pamagat po ng devotion natin sa umagang ito ay kay liit ng iyong pananampalataya. Sa Biblia po, mababasa natin itong kwento ni Pedro nung nagkaroon ng malakas na puno sa dagat. Alam naman na po natin yung kwentong yan. No? So, kung babasahin po natin sa Matthew 14:20-31, sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi, pumaroon si Jesus sa kanila at naglakad sa ibabaw ng lawa. Lubhang natakot ang mga alagad nang makita siya naglakad sa ibabaw ng lawa. At sinabi nila na multo at sumigaw sila dahil sa takot. Nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, laksan niyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot. Sumagot sa kanya si Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, hayaan mong pumunta ako riyan sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika. So, pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig at pumunta kay Jesus. Ngunit nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsinimulang lumubog. Sumigaw siya, sinabi, Panginoon, sigipin mo po ako. Kaagad na inunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sinabi sa kanya, o ikaw ang maliliit na pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? So, nabother ako talaga to sa sinabi ng Panginoon kay Peter, no? Kasi, nung naglakad si Peter dun sa tubig, isa ng malaki pananampalataya, pero sinabihan pa rin siya lang, bakit kay liit ng iyong pananampalataya sinabihan siya? Eh di, paano pa lang tayo, no? Sa pananampalataya natin. Kung titingnan natin sa Google, ang ibig sabihin nung pananampalataya ay yung word of little. Di ba minsan maraming lumalabas na meaning? Isa sa mga meaning ng little ay short in length, or duration, or maiksi. So, hindi sinabi ni Jesus kay Peter na maliit. Wala kasi sa Google ang salitang maiksi. Ang pananampalataya mo, pero nung naramdaman niya yung lakas ng hangin, di ba, nung lumakas na yung hangin, lumakas ang alon, dun siya nag-focus. Dun pumasok yung pag-aalinlangan at takot, at dun siya nagsimulang lumubog na unti-unti. So, kasi instead na focusing on Jesus, he focused on the winds and the waves. And I realized na ganun din tayo. Madalas, sinabi natin na malakas tayo, at malakas ang pananampalataya natin sa Panginoon, but the problem, pag nag-start na yung problema na sunod-sunod, at ito ay malaking problema, instead na mag-focus tayo kay God, nagpo-focus tayo dun sa malaking problema natin. So, nag-overthink tayo masyado. Dun tayo unti-unting lumulubog, at yung takot at doubt, dumadating na sa atin. Kaya nga, tinawag niya si Peter, no? Hindi niya sinabi kay Peter na maglakad sa tubig. Simple lang sinabi, lumapit ka. Huwag mong intindihin yung tubig, no? Parang yun yung gusto sabihin niya sa kanya, huwag mong intindihin yung tubig, huwag mong intindihin yung lakas ng hangin. Pero nung nag-focus na si Peter sa alon at malakas na hangin, dun siya nagsimulang lumubog. Ganon din sa atin, na kapag may dumating na anumang problema, no? Yung mga pinagdadaanan natin na mabigat, man yan, lumapit na agad tayo sa Panginoon. Isuko mo lahat sa iyong mabigat na problema. So, minsan kasi pag may mabigat tayong problema, nagdadasal tayo, we pray so hard, tinatawag natin ang Panginoon. Pero after niya, nagpe-pray tayo, nagpo-focus na naman tayo sa problema. Mag-overthink na naman tayo at sa mabigat na problema natin, problema na nga, pinoproblema pa natin. So, at lalo doon, tayo na nagsisimulang lumubog. Kapag nag-focus na tayo sa problema natin instead kay God, wants to surrender everything to Him and trust Him. With all your heart, trust Him. Ano laging nasa ating si Jesus in the middle of the storm. Kaya kapag nasa weakest point, no, na tayo ng buhay natin, yung pasukunat tayo, doon tayo nag-rejoice. Kasi yun ang ipapakita ni God, yung kapangyarihan niya. So sabi nga ni Peter, for when I am weak, I am strong. Kung may malaking problema kayo kinaharap, surrender in everything to God. Isuko mo lahat, isa't siya ay mapapagkatiwalaan. Bakit kailangan siyang buong pusong pagkatiwalaan? Kasi siya yung gumagawa sa atin at siya rin ang naglikha sa atin, di ba? So, sa tingin mo ba may imposible sa Kanya?
Kapag mga unos ang buhay, ang nangyayari, madaling gayahin ang ginawa ni Pedro. Siguro masyado tayong nakapokus sa mga problema sa paligid natin, kaya hindi tayo nag-focus sa ating Panginoon at nakatayo tayo sa tabi nakatayo sa tabi na natin. So, ngunit wala kahit na pag-asa si Jesus ay malapit lang. No? Kahit wala tayong pag-asa yung problema natin, isipin natin na si Jesus ay malapit lang. So, ang kanyang presensya ng atin ay siguradong sa mga unos ng buhay, ang Diyos ay laging nandyan. Ano man ang pinagdadaanan mo sa ngayon, tandaan natin na si Jesus ang iyo at ang ating angkla. Kaya niyang gawin ang imposible at hindi niya pababayaan tayong malunod. So dahil sa pinanghawakan na natin ang pag-asa sa pamamagitan ng pagtutuon sa iyong mga mata at isipan sa Panginoon, pag ituloon na natin yung ating isipan at puso sa Panginoon, malalampasan natin yung mga problema natin doon at gagaang yung ating pakiramdam. So, sana itong mensahe na ating yung narinig ay mapalapit tayo sa Panginoon at sa atin ng Panginoon tayo umasa sa lahat ng mga problema natin sa araw-araw na dumarating. At ito naman ay wala namang problemang hindi nalulutas, no? Kasi nandiyan ang Panginoon na tumutulong sa atin. So, all glory to God. Amen. Gandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon. Ngayon pa ay October 16, 2023. At isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating natunghayan sa umagang ito ng Monday. Salamat po sa buhay ni Ate Sol. Tumako po tayo sa ating prayer time. Tayo ay manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, salamat po sa umagang ito ng Monday, sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan na panood sa pamamagitan ng iyong anak na si Ate Sol. Patuloy niyo po siyang pagpalain. Bless niyo po ang kanyang buong pamilya at salamat po sa kagalingan na ipinagkaloob mo sa kanyang mahal na ina. Patuloy ko rin pong ipinagpipray sa iyo, si kapatid na Perla Uy. Salamat din po sa kalakasan at kagalingan na ipinagkakaloob niyo sa kanya. Dakilang Diyos, patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming ingatan, at patuloy niyo po kaming proteksyonan sa kabuuan ng araw na ito. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Patuloy niyo po silang dulutan ng kagalingan na nagmumula sa iyo. At nawa, Panginoon, patuloy kanilang madama, makita, maranasan sa kanilang mga buhay. Patuloy ko rin pong pinagpipray ang nangyayaring gera sa Israel at sa Hamas rebels. Nawa, Panginoon, ay ikaw ang mag-intervene, dakilang Diyos, upang sa lalong madaling panahon ay matapos na po ang kaguluhan ito at maghari po ang kapayapaan. Pinagpipray ko rin sa iyo ang aming bansa. Tulungan niyo rin po ang aming bansa, lalo na po sa mga pinag-aagawang teritoryo sa pagitan ng China, ng Pilipinas at ng iba't ibang bansa. We pray na hindi po ito maging dahilan upang humantong sa isang digmaan, kundi manatili ang kaayusan, kapayapaan sa bahaging ito ng region na ito, dakilang Diyos. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na humihingi ng magandang kalusugan, ng pagpapala, at yun din po sa lahat ng aming gagawin sa araw, buong kabuuan ng araw na ito ng Monday. Samahan niyo kami. We pray na magtagumpay kami sa tulong mo. Marami pong salamat. Bless niyo rin po ang Crossroad United Methodist Church family, ang mga laiko na sineselebrate namin para sa buong ito. At ganoon din po, dakilang Diyos, samahan niyo po ang mga manggagawa na pumapasok sa tanggapan, opisina, paaralan na kanilang kinabibilangan. At yun rin po ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Ikaw po ang kanilang makita sa kanilang mga buhay at i-provide niyo po ang kanilang pangailangan. Kinikilala din po namin sa iyo ang mga guro na sineselebrate ang Teachers Day ngayong October. Salamat po sa kanilang mga buhay. Muli, ito po ang aming panalangin na punong-puno ng pasasalamat, kagalakan, pagtitiwala sa aming mga puso sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa araw na ito ng Monday. Salamat po sa inyong patuloy na panonood. We pray na kayo ay napagpapala at nabibless sa aming ginagawang morning devotion at nawa patuloy niyong maranasan makita ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. So hanggang sa muli, mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Nagpapaalam na po. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na edisyon ng Morning Devotion. God bless everyone. Paalam!